Magandang buhay mga bossing, welcome back naman sa channel natin. 581 and agad tao sa mga nag-aabang latest chapter ng Global Freeze Zhangyi ang pinakamalakas sa apokalipse. Sa mga di pa nakaka-subscribe, mag-like at subscribe na mga bossing. Wala na paligoy-ligoy pa, umpisahan na natin. Inisip ni Phoenix Ren ang pagganap ni Mayumi Takeuchi sa labanan, at hindi niya maiwasang magkaroon ng nakakatakot na seryosong ekspresyon. Hindi ba ang lalaking iyon ang nagpawalang bisa sa hula ni Mayumi? Matapos maiugnay ang iba't ibang mga pahiwatig, nagiging malinaw ang mga bagay. Hindi mahuhulaan ng hula ni Takeuchi Mayumi ang lahat tungkol sa taong iyon. Kahit na sa kanyang propesya, ang kapalaran ng isang karakter na ang orihinal na trajectory ay normal ay magbabago kapag siya ay nag-cruise ang landas sa sniper. Siya ay isang hindi inaasahang tao. Bulong ni Takeuchi Mayumi. Sa mga susunod na operasyon, kapag nasangkot muli ang taong ito, magiging malungkot tayo. Unless gagawa tayo ng paraan para patayin siya. Pinikit ni Phoenix ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, gusto kong malaman pa ang tungkol sa sniper na yon. Magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya. Dahan-dahang umalis ang icebreaker sa baybayin at tumungo sa katimugang dagat. Sa susunod na yugto ng panahon, sina Zhangyi, Liang Yu at iba pa ay nanatili sa tirahan na inayos ng Blizzard City at hindi pinayagang lumabas ng kusa. Ngunit bukod sa mga ito, ang iba pang mga aspeto ay maayos na nakaayos. Ang pagkain ay napakasarap at ang mainit na tubig ay magagamit ng walang limitasyong oras. Dapat mong malaman na walang gaanong paggamit ng solar energy ngayon, at ang mga mapagkukunan tulad ng gas at carbon ay limitado rin. Ang walang limitasyong supply ng mainit na tubig ay sa makatuwid ay isang luho. Ang mga ordinaryong tao sa Blizzard City ay may limitadong supply ng mainit na tubig, kuryente, pagkain, at iba pang mapagkukunan para sa bawat tao araw-araw at walang puwang para sa basura. Kahit na hindi siya makalabas, makakapagpahinga si Zhangyi ng ilang araw. Inilabas niya ang katawan ng 4 na eclipsed moon na pinatay niya mula sa magkaibang kalawakan. Ang 4 na tao na ito ay nasa Elite Delta level. Kung i-absorb ko ang kanilang kapangyarihan, tiyak na lalakas ako nito. Si Zhangyi ay puno ng pag-asa, at inilagay ang kanyang kamay sa noo ng isang miyembro ng Eclipse. Hindi nagtagal, lumitaw ang pamilyar na pakiramdam. Ang kakayahan ng Codevore ay magbibigay daan sa kanya na makuha ang kapangyarihan ng mga patay na dayuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lumitaw ang nakakapreskong pakiramdam na iyon. Siya ay sumipsip ng ilang kapangyarihan, ngunit ang pangkalahatang pakiramdam na ibinigay sa kanya ay hindi gaanong napabuti. Paano ito nangyayari? Hindi maintindihan ni Zhangyi ang nangyayari sa kanyang harapan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang kakayahan ng Kofagi ay mayroon ding pinakamataas na limitasyon. Siguro sa susunod, kung gusto ni Zhangyi na mag-evolve, kailangan niyang lamunin ang mas malalakas na alien. Tulad ng inaasahan. Ngunit hindi ito isang masamang bagay. At least sa ganitong paraan, walang magiging gap sa pagitan ko at ng mga investigation captain sa Blizzard City na maraming resources at ganap na sinanay ng top management. Ang sarap aliwin ang sarili ng ganito. Sa bagay, kung resources ang pinag-uusapan, paano niya maikukumpara ang mga galing sa mayamang background, may resources at background? Sa pagtingin sa iba pang 3 estranghero na bangkay sa lupa, pinag-isipan ito ni Zhangyi saglit at tinawag sina Huahua at Liang Yu. Sa halip na lunukin ito ng iyong sarili at hindi makakuha ng maraming pag-unlad, mas mahusay na dagdagan ang pagiging epektibo ng labanan ng mga tao sa paligid mo. Mukhang hindi makapaniwala si Liang Yu nang makita niyang handang ibahagi ni Zhangyi ang pinagmulan ng dayuhan sa kanya. Hindi nagtagal, hindi niya alam kung ano ang naisip niya, at ang kanyang mukha ay naging abnormal na pula. Walang pakialam si Huahua. Kapag nakakita siya ng masasarap na pagkain, tinalunan niya ito at walang sabi-sabing nilalamon. Ngunit ito ay kumain lamang ng isang estranghero at hindi makakain ng isa pa. Ang pinagmulan ng mga dayuhan na ito ay napakalakas at ito ay tumatagal ng mahabang panahon para matunaw ang bawat isa. Ngunit madaling nilamon ni Liang Yu ang pinagmulan ng 2 pa. Hindi napigilan ni Zhangyi na mapabuntong hininga sa kanyang puso, masyadong malalim ang pundasyon ng martial arts master, at hindi niya alam kung saang antas siya maaaring mag-evolve sa hinaharap.
Ngayon, hindi maisip ni Zhang Yi ang mga partikular na antas ng kapangyarihan ni Liang Yu at Hua Hua. Dahil ang antas ng kapangyarihan mismo ay isang malabo na. Gayunpaman, sa pinakakaunti, ang pinakamataas na limitasyon ng Hua Hua at Liang Yu ay mataas na antas ng delta o kahit na mas mataas. Sina Liang Yu at Hua Hua ay nagtungo para sumipsip ng kapangyarihan na kakakuha lang nila. Nainis si Zhang Yi at talagang gustong makausap si Bailey Changqing. Gayunpaman, nang tawagan niya si Bailey Changqing, hindi siya nakalusot. Ang prompt ay na-off ng user na tinawagan mo ang kanyang telepono. Hulaan ni Zhang Yi na si Bailey Changqing ay dapat nasa Combat Command Center, kasama si Zhu Zeng at iba pa upang pag-usapan ang mga bagay pagkatapos ng pagkatalo sa labanan. Dahil sa mataas na antas ng pagiging kumpidensyal, ipinagbabawal ang paggamit ng mga kagamitan sa komunikasyon. Ang tanging mga taong makontak niya sa oras na ito ay ang kanyang mga kaibigan sa shelter at ang kanyang mga nominal na miyembro ng team na sina Chen Xiaoxiao at Peng Li. Kung ikukumpara kay Zhang Yi at iba pa, ang kapaligiran ng pamumuhay ni Chen Xiaoxiao at Peng Li ay halatang hindi ganoon kaganda. Gayunpaman, dahil lahat sila ay nag-ambag sa labanan na ito, sila ay naatasan din sa area ngunit sila ay nakatira sa mga high-end na apartment sa halip na mga single-family villa. Ang mga saloobin ni Chen Xiaoxiao, Peng Li at iba pa kay Zhang Yi ay sumailalim na sa isang malaking pagbabago. Iniligtas ni Zhang Yi ang kanilang buhay pareho na nagpapasalamat sa dalawang babae. Bukod dito, dahil sa mentalidad ni Muqiang at sa mentalidad ng pagyakap, madalas na nag-uusap ang dalawa kay Zhang Yi. Walang pakialam si Zhang Yi. Dahil hindi naman siya makakapunta dito, kaya nakipag-chat na lang siya sa mga ito para maibsan ang kanyang pagkabagot. Pagkalipas lang ng ilang araw ay nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa lunar eclipse mula kay Yang Xinxin. Open in Google Translate. Sinimulan na lang niyang bitawan ang kanyang maluwag na kaisipan at pag-aralan ang mga bagay tungkol sa Neon Strangers. Gaya ng inaasahan, marami sa mga impormasyong ipinadala ni Yang Xinxin ay iba sa ibinigay ng Blizzard City. Hindi maitatanggi na ang impormasyong ibinigay sa kanila ng Blizzard City ay hindi kumpleto. Gayunpaman, nakahanap si Zhang Yi ng maraming kawili-wiling bagay mula rito. Inilalarawan nito ang mga kwento ng buhay ng 13 tao sa eclipse moon ng mas detalyado, pati na rin ang pagpaliwanag sa kanilang mga kakayahan. Nang bumaling si Zhang Yi sa impormasyong pinangalan ng Takeuchi Mayumi, tumigil ang kanyang mga daliri sa pag-ikot ng impormasyon. Si Mayumi ay isang baguhang dalaga sa dambana. Ang ika-negatibo 126 na henerasyon ng pamilyang Takeuchi. Ang kanyang ninuno ay si Takeuchi Suni, isang opisyal ng panahon ng Murechu, at ang titulong ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang taong nagmamana ng titulong Takeuchi Sumi ay may mga tungkuling katulad ng sa mananalaysay ng kaharian ng Huaxu. Gayunpaman, ang paraan ng pagtatala ng kasaysayan ay hindi sa mga salita, ngunit sa pamamagitan ng bibig at nakaukit sa isip. Sa mga susunod na henerasyon, nawala ang posisyon ni Takeuchi Sukon, ngunit ang mga responsibilidad ng pamilyang Takeuchi ay palaging itinataguyod. Ang bawat henerasyon ng mga inapo ay mahigpit na susunod sa mga tagubilin ng grupo at iukit ang kasaysayan ng Neon. Tawagin itong isang bagay na hindi nakakalimutan ang nakaraan, hindi nag-aalala tungkol sa kasalukuyan, at hindi nagtatapos sa hinaharap. Talagang kawili-wili na ito ay isang trabaho pa rin na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Base lang sa konklusyon ng mga superpower, kung ang superpower ng bawat tao ay nauugnay sa kanyang obsession, superpower memory ba ng taong ito? Imposible, walang epekto ang kakayahang ito. So, Miko, ang Takeuchi family, pwede bang libro ng propesya? Ang gayong matapang na ideya ay lumitaw sa isip ni Zhang Yi. Pagkatapos ng dalawang laban, ang kalaban ay may ganap na kontrol sa larangan ng digmaan. Naisip niya na ang ideyang ito ay lubhang makatwiran. Ang kabilang partido ay hindi isang opisyal na profesional. Wala silang makapangyarihang kagamitan, at nakikipaglaban sila sa isang malayong lugar ng walang tulong. Ang tamang oras, tamang lugar, tamang tao, halos wala sa kanilang panig. At bakit patuloy nilang tinatalo ang mga puwersa ng koalisyon sa Blizzard City? Kung ang Miko na pinangalan ng Takeuchi Mayumi's kakayahan ay isang bagay na katulad ng propesya, kung gayon ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kahulugan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhang Yi.
Kung ganito ang sasabihin mo, ang pinaka-nakakatakot na tao sa buong eclipse ay hindi ang kanilang team leader, si Phoenix Energen. Pero itong Mayumi Takechi. Siya ang tunay na core ng eclipse. Naramdaman pa ni Xiangyi ang lamig sa kanyang likod. Propesya? Salamat sa pagsubaybay mga bossing, sa susunod na chapter ulit, at sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-like at mag-subscribe na dahil malaki itong suporta sa ating munting channel.